to 23, okay? Yang ko kamus pagpanindog, palihog, ato kini nga dunganan sa pagbasa. Ug salamat sa Ginoo ani nga church ka nahimo nga blessing dito usab sa amo nga church, no? Dalaygon ang Ginoo sa iya nga kaayo. Okay. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Kung naa na mo, you say amen. All right, ato nga dunganan sa pagbasa. Ready? Start. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because of His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Well, makita na to diri maigsoon nga si Jeremiah miingon nga grabe ang kaluoy sa Ginoo, ang kaayo sa Ginoo. New every morning. Every morning maigsoon gidemonstrate sa Dios ang iyang grasya. Uga ang mensahe karong hapon maigsoon unsa may atong ibalos sa pagkamaayo sa atong Dios. Magpray kita, Lord, salamat kaayo nga ang imong pulong karon tuguti Ginoo nga makapalig-on sa imong mga katawhan ug makahatag og nung himaya nimo Dios ug among kinabuhi Ginoo mapuslan Ginoo nga na sa imong kahimayaan. Thank you so much, Lord. I-bless ang imong pulong once again in Jesus' name. Amen. Makalingkod palihog. Every morning demonstrates God's grace and new beginning. Salamat ta sa Ginoo maigsoon that there is no expiration date on God's mercy toward us. Ang iyang kaluoy bag-o kada adlaw. Unya kanunay kini, perpetual and always available to those in need. Oh, we have our ups and downs, and even maigsoon nga ang mga batanon maluya sa atong pagkakristohanon, pero but God is faithful through it all. Ang iyahang kaluoy maigsoon, ang iyang mercy will never run out. Believers still sin. Kita nga mga magtotoo, makasala gihapon ta, makapasubo kita sa balang espiritu, but forgiveness is always available. Amen. 1 John chapter 1 verse 8 and 9 gisulti diha, kung atong isugid ang atong sala kanunay, kung every time nga atong isugid ang atong sala, ang Ginoo maigsoon kanunay sad siya nga mopasaylo. God's mercy is ready to forgive our sins as they are atoned for by the shed blood of Jesus Christ on the cross. Wow, pagkanindot maigsoon sa atong gialagaran. Amen. Ang atong sala kanunay nga gipasaylo. We serve a great, loving, and merciful God. And because of His great love, we are not consumed. Amen? Wala na apatakaron. Our God is for us, not against us. Diha ni Jesus Christ, maigsoon, makaplagan na to, maigsoon, ang the fullest expressions of God's mercy and compassion. And He is the same yesterday, today, and forever. Amen? So ang kaluoy sa Ginoo maigsoon kung unsa kamaluluyon siya sa ang Ginoo kaniadto, mausab ang iyang pagkamaluluyon karon ug mausab ang iyang pagkamaluluyon hangtod sa hangtod. They are new every morning. Ug tungod ni ana maigsoon, ang pangutana ba unsa man ang atong mahatag niya? Amen. What can we offer to render God's faithfulness? Look at gisulti ni Apostle Paul maigsoon Romans chapter 12. Look at Romans chapter 12 verse number 1 and 2. Romans chapter 12, please. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, amen, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. What can we offer for God's faithfulness? First of all, maigsoon ato nga ma-offer maigsoon ang atong kaugalingon because of His mercy. Maigsoon, si Paul nagpresensya sa kaluoy sa Ginoo as his strongest argument for giving ourselves to God. Insya, I urge you, I beseech you, no, gihangyo ko kamo nga ihatag na to, i-present na to ang atong lawas. Maigsoon kung ato bitong ma-recognize unsa kamaayo ang Dios nato, unsa gibuhat sa Ginoo nato, unsa gibuhat sa Dios pinaagi sa iyang bugtong nga anak nga si Jesucristo, ang atong respond ra gyud is mao ra gyud ang paghatag nato sa atong kinabuhi ngadto niya completely to Him. Amen. Kung masabtan nato unsa gibuhat ni Jesus ba? Jesus is
He is the one who saves us. Siya mo'y nagluwas, maigsoon. We are sinners. Ang sala, maigsoon, ang sala nga atong nahimo, maigsoon, has deathly consequences. But while we were still sinners, what? Christ died for us. Si Jesus nagpakamatay ka nato. He took our place. Gikuha ni atong lugar, maigsoon. Siya mo'y nagbayad sa atong sala. Siya mo'y ningpuli sa atong punishment, maigsoon. Well, aron dili na kita ma-condemn. Ayun ang Biblia maigsoon that there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. Praise the Lord for that. We are saved from fires of hell. Nga diin ma-vanish on tata, mahanaw on tata, gikan sa presensya sa Dios. At praise the Lord nga iyata nga giluwas. This is an act of grace and mercy. Uga gitagaan ta sa Ginoo kinabuhi nga walay katapusan. That should be motivation enough. Amen. Nga kita muhatag sa atong kaugalingon ngadto sa Dios. Kung kita makasabot maigsoon og dili ta paminaw kung kita Kristohanon ta unya dili ta ma-move maigsoon sa kaluoy sa Dios sa iyang kaayo sa atong kinabuhi, then there's something wrong sa atong kinabuhi. Where would we be without God's love and forgiveness? Amen. Asa man ta puniton, asa ka ta karon kung wala ang gugma og kaluoy sa Dios? Where would we be without God's presence in our lives? What kind of hope nga atong maangkunan kung wala siya? Sabay atong paglaom. But salamat sa Ginoo, maigsoon, tanaw na to atong sitwasyon karon. Salamat sa Ginoo, doon na tayo pamilya. Amen? Doon na tayo fellowship diri sa church. Kana tanan maigsoon, dili ta deserving niya na. Maigsoon kana tanan gihatag na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Og tungod maigsoon kung atong kung honest ta sa atong kaugalingon niya, ma-realize na to nga grabe ang kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Maigsoon makahatag gyud ta sa atong kinabuhi sa Dios. Amen. And based on the mercy of God, maigsoon, in view of His grace, we give ourselves to God. That is reason enough nga atong itugyan, atong i-offer sa Ginoo ang atong kinabuhi. Secondly, maigsoon, we can offer ourselves to God as living sacrifice. Si Paul nagsulti siya to present our bodies as what? Living sacrifice, holy and acceptable, well-pleasing to God. What does it mean to offer ourselves as a living sacrifice? Unsa bay but pasabot niini? It means maigsoon, it means to take up the cross and follow Jesus. Amen. Look at Matthew chapter 4. Matthew chapter 4 verse 19. Makita ni diha maigsoon hangtod sa 20 to 22. And he said unto them, follow me, and what? I will make you fishers of men. Verse number 20. And they straightway left their nets and what? Followed him. So, maigsoon, look at verse 22. And they immediately left the ship and their father and followed him. Maigsoon, in chapter 16 verse 24, Matthew 16 verse 24. Then said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him what? Deny himself and take up his cross and what? Follow me. So, maigsoon, paminaw, ang bot pasabot niining atong itugyan ng atong kaugalingon ngadto sa Ginoo as a living sacrifice. It means atong ipasanon ang atong cross o musunod ta niya. Amen? Taking up the cross and following Jesus is a decision that every Christian should make in life. Ang pagsunod ni Ginoong Hesus, maigsoon, it's not an option, but it is a decision to be made right away. Sa dihang na-save ta, maigsoon, sa dihang naluwas ta, ato gid ang desisyonan, Lord, musunod ko nimo. Everyone in life makes choices. Pero ang mga disciple ni Jesus maigsoon, diha dayon sa dihang nasabtan nila, nakita nila si Ginoong Hesus maigsoon, they made this choice by themselves to follow Him at any cost. It's not easy to take up the cross and follow Jesus, because following Jesus, it will cost our lives. What does it mean to offer ourselves as a living sacrifice, maigsoon? Well, ang gisulti sa Biblia, look at verse number 22, chapter 4, verse 22. And they immediately left the sheep and their father and what? Followed him. Misunod sila, gibyaan la. There must be separation. Amen?
Sa dihang atong i-offer ang atong kaugalingon sa Ginoo as a living sacrifice, maigsoon, do na gitay biyaan, do na gitay bulagan. Amen? Unas tanan atong bulagan ang sala. Ang sala maigsoon nga kanhi nato nga gihimo, dili na, do na nay isiparit na, putlo na. Amen ba? So why? Because atong i-offer sa Ginoo ang atong kaugalingon as a living sacrifice. It means separation. Separation from all what hinders us from following Christ. Unsa may makababag diri sa mga disciples nga di sila kasunod sa Dios. Of course, maigsoon, they left their sheep and their fathers and followed Him. Makita nimo diha maigsoon nga di nakigbulag sila sa ilahang kaugalingon. Una maigsoon, makita nato diha nga kinahanglan bulagan nato labos tanan ang sala. Ang sala maigsoon nga makababag nato sa pagsunod sa Dios. I do not know kung nasa imong kaugalingon karon nga do na pa kay sala nga gidumdum, do na kay sala nga atuon gustong gibuhat gihapon nimo until now. Maigsoon, you are to decide nga mosunod sa Ginoo. Amen. Then kinahanglan putlo na gikan karon. Then the world and its ways. Ang kalibutan, there must be separation from the world and its ways. Ang kalibutan maigsoon, doon na sila'y mga pamaagi, doon na sila'y mga gawi nga dapat nato ang putlo na. Amen? Separate na nato atong kaugalingon. No? Sa social media, makita nimo diha nga uso kayo ang magsayaw-sayaw sa kamera. TikTok. Hello? TikTok ba? No? Uban sa kalibutan di takapugong sa kalibutan, pero kita maigsoon, we are to cut, amen, to separate from the world. Then worldly friends, do na tayo mga worldly friends, we are to separate. So what does it mean to offer ourselves as a living sacrifice? Separation, amen, from world and its ways, selfish desires, ang atong tinguha nga dili maayo para sa tong kaugalingon, ato na nga biyaan. Example, maigsoon diri makita nato ang ilang net o ang ilang boats, di ba? The ship, ilahang gibiyaan diha dayon. Oga ikaduha maigsoon, obedience, not only separation, obedience. Look at chapter 16, Matthew 16 verse 24. Then said Jesus to his disciples, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. We need to deny ourselves and obey Christ. Sa dihang na save ta maigsoon, sa dihang nakadawat ta sa kaluwasan, kaluoy sa Ginoo, karon, mintras buhay pa kita, dili kita mo'y masunod, kundili ang pulong na sa Ginoo. Amen? Sumaw na ni ang atong kinabuhi maigsoon, ato dag i-deny ang atong gusto nga makadaot para sa buluhaton sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo dapat atong sundon. Si Joshua maigsoon, nakasabot siya niini. Obedience was the secret of success. Mo na gisulti ni Joshua, mo na siya, this book of the law, ningon si Joshua, this book of the law shall not depart. Amen? Dili mo biya. Kay ang pulong sa Ginoo mao na may atong sundon. Amen? To Abraham, the obedience was more valuable than his son. Remember, maigsoon, gingnan si Abraham, offer your son, Isaac, nga imong gigugma. Ning sugot siya sa Ginoo. Nakita ni diha ang iyang pagkamasinugtanon, mas valuable pa kaysa iyang anak. Hello? Ang pagsunod sa Ginoo maigsoon, kita nga mga Kristohanon, remember maayo kayo ang Ginoo nato. Giluwas ta niya, dili ta sa kanta pa rin ganina timing kayo, dili ta ngayan. Dili ta kining sakto nga maigsoon, pero ang Ginoo iyatang giluwas, gibutang pagyud na daghan pagyud kay tag mga igsoon. Well, nindot kayo maigsoon nga atong ihatag sa Ginoo ang atong kinabuhi. Amen? Ug ang paghatag sa Ginoo sa atong kinabuhi, di lang kay mo separate tas kalibutan ug sa sala maigsoon, kinanglan nga sukad karon musugot na ta sa Ginoong Hesus. Amen? Ang pulong sa Ginoo na. Si Joshua nakasabot siya nga ang sekreto sa success naa sa pagsugot sa Dios. Si Abraham, the obedience was more valuable than his son. Unsa may nganon dili man ta makasunod sa Ginoo, nganon dili man ta maka-follow sa iyang word.
mas naa pa ba'y bililhon kaysa pagsugot sa Ginoo? Wala tay ika-compare maigsoon sa pagsugot nato sa Ginoo. Why? Si Abraham gipakita na niya his son, his only son, si Isaac. Iyang gisunod ang Ginoo. Si Saul maigsoon, the obedience was better than sacrifice. Si Saul nakasabot siya o giingnan siya ni Samuel nga, Saul, to obey is better than sacrifice. Amen? Then thirdly, maigsoon, unsa nibot pasabot aning paghatag nato sa atong kaugalingon, it means suffering. It does not mean we make trouble for ourselves. It means that we fulfill our responsibilities to Christ. Example, maigsoon sa may atong responsibility. Well, as a church member, ingon nga membro sa church, ang atong responsibilidad gisulti sa Biblia sa Hebrews chapter 10. Look at Hebrews chapter 10 verse number 25. Not forsaking, amen, the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Well, forsaking, no, it is a command maigsoon, sugo ni sa Ginoo nga di nato biyaan, kay kung mubiya kita, no, abi ninyo maigsoon kung kanunay bitaw tang absent. Kung sa usa ka bulan ba naagid bitaw tay absent, abi niyo peligro kayo ang ato nga kinabuhing Kristohano ni ana. Kay kung mahabit na nimo ang pagbiya, ang pag-absent, sayo na lang kay nimo ang pagbiya. Yes. Pero kung nahabit nimo ang mo-attend jud ka every services, well, maigsoon lisod jud kay nimo nga makabiya ka sa imong pagka-Kristohanon. Yes, tinuod na maigsoon katong mga Kristohanon nga wagi time ba nga di sila ka-absent, maka-absent gyud sila. Mas peligro ang ilang kinabuhi nganuman kay maanad na sila unya og absent. Pero katong Kristohanon nga kada serbisyo naa gyud, di gyud lisod nila, lisod kay sa ilaha nga makabiya sila sa pagsimba. So, atong tugutan ang atong kaugalingon maigsoon. Ato ang buhaton atong responsibilidad. Wa ba ta makabalo nga responsibilidad nato na ang pagsimba sa Dios, ang pag-anhi diri og ato kada nga buhaton maigsoon. Well, not only maigsoon nga di nato na biyaan ang pagsimba o naa gyud ta kanunay. Well, kaduha maigsoon, the command to edify one another. Atong responsibilidad ang pagdinasigay sa usa ug usa. We have a responsibility to build up one another. Ingon nga bag-o ka, bisag bag-o pa ka nga Kristohanon o daan na ka nga dugay na ka nga Kristohanon, doon na tayo responsibilidad sa usa ug usa. Amen? Ang atong presensya maigsoon alone encourages others in attendance. Bisan ang atong pagsimba, wa ka kahibalo maigsoon, nakadasig na sa imong tapad. Amen? Nakadasig na sa mga Kristohanon, sa mga Bible student, nakadasig ang imong pag-attend, imong presensya. Maigsoon, kung absent kita, wow, kabalugin sa absent riya. Kung absent kita, paminaw na, kung absent kita, unsaon man nato pag-obey, pag-edify one to another, nga wala man ta sa church. Hello? Wala man ta naka-absent man ta o absent man ta kanunay. How can we really say that we are edifying others? Nga absent man ta. Anya, lisod kayo makailata sa bag-ong mga membro, sa ubang membro. Kaya wala man ta. When we are not present, o wala na ta kahibalo kinsa tong mga absent, kaya wala man ta. Nakuha ninyo may igsoon? Well, that is our responsibility. The command to seek first the kingdom of God. Jesus commands us to put the kingdom of God first. Matthew 6:33, look at Matthew 6:33. But seek ye first what? The kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be what? Added unto you. Jesus commands us to put the kingdom of God first. Unahon na to ang Diyos. Amen? We all have priorities. Doon na tayo mga prioridad sa atong kinabuhi. We must simply put them in the right order. Amen? Salamat sa mga Kristohanon. No, talaygon ang Ginoo sa mga Kristohanon nga dili gyud mo dawat og trabaho basta dili sila makasimba.
Amen? Dahil mga Kristohanon ingon ana, daghang mga Kristohanon ni ana nga di nila dawaton ang trabaho basta maapektahan ang ilang pagsimba. Dalaygon ang Dios diha. Amen? Oga daghan sa mga Kristohanon nga basta dili mo himo og mga sports o extracurricular activities nga mo-conflict sa services. Praise the Lord for the Christian maigsoon nga ingon ana. Maigsoon, it is one thing. It is lahi nang maka-absent ka maigsoon just to make but just you miss the church just to make money. Munay lahi, munay lisod, no? Simba taad, wala na tani simba or na-miss na to ang pagsimba kay awat na lang makaginansya ta diri. Hello, nakuha ninyo? Doon na sa mga Kristohanon ningon ana, maigsoon, dili na mo'y kabubuton sa Ginoo. Amen? To miss just to get some favor of the people. O example, na ay mga Kristohanon nga atong labi na atong ato bitang kining eleksyon nga gibiyaan ang pagsimba kay mo sunod-sunod sa politiko kay yawat na lang maka-gain og favor or makasulod. No, amen, di na to biyaan oy. Amen, di na to biyaan. The worst is mauni ang pinakalisod pag yun maigsoon, some stay home on Sunday because of aches, pains, but on Monday they go to work, grocery store or to the mall with the same pains and aches. Wa pa sila mauli ba? Naagyapon sila sakit, sakit pa labad pang ulo. Pero dili makaabot sa simbahan, pero makaabot sa tindahan, makaabot sa mall. Hello? Is that mao ba na ang gusto sa Ginoo? Putting Christ first even before family. Remember that? Ingon si Jesus, maigsoon, you are not worthy of me. If any of you will not hate his mothers or fathers. So, some stay home because of family visiting. Naa ba na sab diri? Amo naa didto no? Naaga ni relative maabot sa panimalay niya Domingo, di na gyud sila makasimba. Kaya nga naman, kay giatiman nila ilang relative. Dada sa simbahan, oy. Amen? Hello? Dada sa simbahan. Ayaw i-compromise, ayaw i-sacrifice ang atong church services because of that. Who is our true family? Kita, mo tinuod nga pamilya, ingon si Jesus. Amen? Mao ni ang tinuod yung pamilya. So, maigsoon, kung atuan ang himuon maigsoon, are we putting Christ first? So i-consider na to na maigsoon, no? When we give our lives to our Lord Jesus as a living sacrifice, do nagi separation. Amen? There will be unsa pa to? Dunay pag-obey sa Ginoo, dunay pag-suffering, dunay pag-antos o wala nagpasabot nga magkalisod ka, no. Maigsoon ang pasabot nini nga buhaton na to bisag lisod ang atong responsibilidad. Amen. Then kaupat maigsoon is surrendering. It means they commit their whole lives to the Lord. Amen? Gihatag nila, gikomitar nila sa Ginoo ang tibok. This means to endure whatever comes on our way. Because we made a decision, maigsoon, nga ihatag na to sa Ginoo because of God's goodness, God's faithfulness, maigsoon, gihatag na to sa Dios ang atong kinabuhi. Then, atong but pasabot ni maigsoon, gicommit na to, gisurrender na to. Following Jesus, maigsoon, demands separation, sacrifice, suffering, surrendering. Jesus said, if any would come after me, kung sa tong musunod nako, what? He must deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever wants to save his life will what? Lose it. But whosoever loses his life for me will find it. Si Jesus maigsoon gipadayag niya unsay cost maigsoon
sa pagpili nato, sa paghatag nato sa atong kinabuhi diha ni Ginoong Hesus. Just like Apostle Paul, look at Philippians chapter 3 verse 7 and 8. So gingon ni Apostle Paul, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but what? Dung, that I may win Christ. Ang favor ni Jesus mo'y atong dapat adtuon. Amen? It doesn't matter kung unsa ang imong naabot sa kinabuhi, maigsoon. Si Apostle Paul, kung doon na may i-glorify niya, o kung doon na may siya ipasigarbo, maigsoon, labi ang iya nga naabot. But then, ingon sa gisulti niya, I count them but dung, that I may win Christ. Yung anak ka committed si Apostle Paul. Amen? Look at Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 maigsoon. Diha nato makitaan ang karakteristik sa usa ka committed o nagsurrender nga tao diha sa Dios, nga Kristohanon diha sa Ginoo. Whatsoever ye do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Most church members do not have full understanding regarding to serving the Lord Jesus Christ. Most do not know the cost. Unsay atong ibayad nato diha sa pagsunod nato sa Ginoo. This is the very reason why most church members lack of commitment and dedication to serve the Lord. Muna nga murag laksra kayo ang Kristohanon kay wala gid siya sabtan niya ba ug unsa gyud ang pagsunod sa Ginoo. Many are only in the church expecting for their own personal benefits and blessings. Dirita kay nindot diri. Amen. Dirita kay mas makakuha ta o unsay atong mabenepisyo sa atong kaugalingon. No. Don't you know that the Lord maigsoon ang Ginoo nangita siya og mga Kristohanon nga committed sa Ginoo, committed Christian. Amen? The Lord does not want a church attenders only, but committed to serve Him. Unsa man day ang gibuhat sa mga committed nga Kristohanon. Look at verse 23, atong gibasa maigsoon, and whatsoever you do it heartily as to the Lord. All His endeavors are done for the love of the Lord. Amen? Tanawa, pagkanindot di aning isurrender na to atong kinabuhi sa Ginoo. Wala nagpasabot nga magpastor ka, wala nagpasabot nga mag full-time ka, no. Atong pasabot maigsoon nga gitugyan nato atong kinabuhi sa Ginoo. Ang Ginoo nay bahala nini. Amen. Ang Ginoo na mo'y manag-iya nini, ang Ginoo na mo'y magbuot nini. Kung unsa iyang gusto mao ni mahitabo sa atong kinabuhi. Then tanaw nato maigsoon ang committed nga Kristohanon. All his endeavors, tanan niyang paghago are done for the love of the Lord. Amen. Ephesians chapter 6 verse 6 and 7 ang gisulti diha, not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. Amen. Verse 7, with good will doing service as to the Lord, not to men. Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 6, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, with all thy might. And these words which I command this day shall be in thine heart. Nakita niyo diha maigsoon nga ang committed nga Kristohanon maigsoon tanan niyang gibuhat para gyud na tungod na sa iyang gugma sa Ginoo. And all his works are intended for the benefits of others. It is not for himself. Dili na sa iyang kaugalingon, maigsoon para ni sa uban. Galatians chapter 6 verse 9 and 10. Sa gisulti diha, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall what? We shall reap if we faint not. Verse 10, as we have therefore what? Opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are in the household of faith. Napa mo diha? So, tanan natong gibuhat maigsoon, tanan natong maigsoon nga buhaton para sa benepisyo para sa uban. And all his labors for the Lord, and will surely reap eternal rewards. Di gyud na kawad ag ganti. Amen?
Knowing that the Lord makadawat gyud ta og ganti. Tanawa, Revelation chapter 22 verse 12 insya diha. Revelation chapter 22 verse number 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to every man according as his work shall be. 2 Corinthians chapter 5 verse number 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone, amen, matagusan na to. Maigsoon, ang committed nga Kristohanon, maigsoon, ang tanan niyang gibuhat nga para sa Ginoo, siguro gina, gadunay ganti gikan sa Dios. Amen? Dili lang kay dito sa langit, even in this present time, maigsoon, and all his efforts are totally dedicated to the Lord. Look at maigsoon, 2 Corinthians chapter 5 verse number 15. 2 Corinthians 5:15. And that he died for all, that they which live should not henceforth what? Live unto themselves. Maigsoon, kita nga mga nakaangkon sa kaluoy sa Ginoo, kaayo sa Ginoo, dili na kita magkinabuhi para sa atong kaugalingon. Amen? Kundili para sa Dios, para sa mga tao. Tanan natong gibuhat, maigsoon, para ra gyud sa Dios. Philippians chapter 1 verse 21, sa gingon ni Apostle Paul, but for me to live is what? Christ, and to die is gain. Ato rabadayon ng ibutang sa lungon kung mawad-an natas kinabuhi, di ba? For to me to live is Christ, and to die is tinuod bagyot nga sa dihang buhi pata. Si Kristo gyud, para kang Kristo gyud ang atong kinabuhi. Tinuod gyud na. Hello. Maigsoon mitras buhi pata, ingon si Apostol Paul, para ni sa Ginoo, para ni kang Kristo Jesus. Uga pinaka-bugat kay nga pulong ni Apostle Paul, maigsoon, Acts chapter 21. Look at Acts chapter 21, please. Verse 12, and when we heard these things, both we and they of that place besought him not to go up to Jerusalem. Verse number, then Paul answered, what mean ye to weep and to break mine heart? For I am ready not to be bound only, but also what? To die at Jerusalem for the name of the Lord. Kita niyo maigsoon? He is ready to be bound. He is ready to be bound. Ready na siya. Ang pinaka-worst maigsoon, but also to die. Kita maigsoon, andam ba kita nga magpakamatay para ni Ginoong Hesus? Amen? Namo diha? Andam ba kita nga muhatag sa Ginoo sa atong tanan? Sahay maigsoon, naalay taligsik, lisod na tagsimba, lisod na taghatag sa Ginoo. Sahay, undo na sa tay blessing, murag makalimot na ta sa Ginoo. Ang Ginoo maayo kay na to. O kung masabta na to ang kaayo sa Dios, maigsoon din, di ginato ihikaw sa Ginoo ang atong kinabuhi. Amen? Di ginato ihatag ginato ang atong even maigsoon. Don't you know that we are the most privileged people on earth? We are blessed. Gipanalanginan ta sa Dios. We are saved. Amen? And God has given us the opportunity to serve Him. Ingon si Apostle Paul maigsoon, praise the Lord nga iya kong gihatag, gibutang ko niya sa ministry, count me as faithful. And why not give Him your time? Ang dili man nato ihatag ang atong panahon, our strength, and even our hard-earned money. You can serve God. Amen? If you are a new Christian, kung bag-o lang ka nga Kristohanon, you can serve God. Amen? Makaserve ka sa Ginoo, makapangalagad ka sa Ginoo. And if you are an old Christian, dugay na kang Kristohan, you can still serve Christ in this church. Maigsoon, you can serve God faithfully. Those of you nga naghatag sa Ginoo sa inyong kinabuhi, padayon kita. Amen? Padayon kita sa pag-serve sa Ginoo hangtod nga siya mubalik. Hangtod nga siya mubalik. Remember, maigsoon, ang atong kinabuhi, dili na kita mo ay magbuot kundi ang Ginoo na. Pero dili na mahitabo. Maigsoon, di na mahitabo kung unas tanan, dili ta mo ingon sa Ginoo, Lord, akong isurrender Ginoo, akong ihatag Ginoo ang akong kinabuhi nga na nimo. Akong gisulti maigsoon, wala nagpasabot nga magpastor ka, mag full time ka. Bisag ordinary Christian kita, pwede kitang magamit sa Ginoo. Basta
ihatag lang nato sa Ginoo ang atong kinabuhi. Amen? Og ang Kristohanon nga muhatag si ang kinabuhi, nagpasabot kini nga biyaan na niya ang iyang mga daotang buhat. Biyaan na niya ang sala. Nagpasabot kini maigsoon nga muobey na siya sa Ginoo, musunod na siya sa Ginoo. Nagpasabot kini nga mutuman na siya sa iyang mga responsibilidad. Nagpasabot kini maigsoon sa diyang musurrender ta sa Ginoo. Nagpasabot kini nga ang Ginoo tanan natong pagabuhaton para ra gyud sa Dios, para sa kahimayaan sa Ginoo o para sa kaayuhan ngadto sa uban. Amen. O ang challenge karong gabi, why not? Kung dili man nato ihatag sa Ginoo nga atong kinabuhi og balik. Kung imo nang nahatag kanhi ang imong kinabuhi og i-renew na, ingnon nimo ang Ginoo, Lord, I will give it back to you again. I will surrender my life to you. Please bow down your heads and close your eyes for a moment. While the piano will play. Ang challenge karong gabi, maigsoon, maayo ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Yes, of course. God is very faithful. God is so good. Maigsoon, gihatagan ta niya og kaluwasan. Salvation enough. Enough na nga motivate na to, maigsoon nga mo surrender ta, mo hatag ta sa Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong panahon. Ug ang challenge nako ninyo karong gabi, walay mawala na to kung atong ihatag balik sa Ginoo, i-commit na to balik sa Dios ang atong kinabuhi. I'll give you time, Pastor Rick. Salamat, Pastor Giovanni. I ask everybody to please stand up and bow your head and close your eyes. Christian, our God is so faithful. Dagang mga butang, gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. And He promises that He will never leave us nor forsake us. Although we have trials sa atong kinabuhi, but God's still there helping you, giving you grace. Ang kaluwasan sa atong kalag, we should remember that. Unsa ka faithful ang Ginoo. I'm not worthy na gamiton ta sa Ginoo, but God is using us. If you feel the faithfulness of God, why you will not come and kneel down to the altar and say, Lord, thank you for blessing me. Thank you, Lord, for my family. Thank you, Lord, for my salvation. Lord, here's my life. Akong ipagamit niya kanimo. I surrender myself to you. Let's come and kneel down to the altar and pray. You know, God is a great God. He's faithful to us. Remember the faithfulness of God sa imong kinabuhi. How you got saved. Yun sa kapag-amuma sa Ginoo. Christian, we all have trials and troubles sa atong kinabuhi. But God's still there. He's helping us. He's carrying us. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo namo. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, I pray that kami Ginoo nga imong mga katawan, we always remember about your faithfulness, about our salvation. Lord, thank you so much, O God, for that message. Thank you, Lord, in Pastor Dodoy. I pray, Lord, continue to bless him, God, and his church. Thank you, Lord, for all the Christians that they came forward to kneel down to pray. I don't know, Lord, what is in their hearts, but Lord, bless them. Sustain them, that they will continue, Lord, makapadayon sila sa pagpangalaga ni kanimo. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray.